Sa isang umaga noong 2012, maayos na nagbihis ang batang Hapones na si Takahara at pumasok sa paaralan gaya ng dati. Ngunit sa araw na iyon, isang nakakatakot na pangyayari ang naganap. Biglang lumitaw ang pinakademonyong nilalang mula sa alamat ng hapon, ang Daruma Doll. Sa isang galaw lamang, nagsimula itong durugin ang ulo ng mga inosenteng estudyante, agad silang pinapatay. Ang tanong, may paraan ba upang mapigilan ito? Nagsimula ang kwento kay Takahara, isang estudyanteng nababagot sa kanyang buhay. Pakiramdam niya ay pare-pareho ang bawat araw, pagbangon, pagpasok sa paaralan, pag-uwi at paglalaro ng video games. Maging ang mga laro ay hindi na siya nasisiyahan. Nais niyang may mangyaring kakaibang pakikipagsapalaran sa kanyang buhay. Kinabukasan, habang nakaupo sa klase, biglang sumabog ang ulo ng kanilang guro. At mula rito lumabas ang nakakatakot na Daruma Doll. Inikot nito ang ulo at nagsimulang umawit. Habang kumakanta at umiikot, bahagyang gumalaw ang isang batang lalaki. Agad na dinurog ng doll ang kanyang ulo at nagkalat ang pulang marmol na tila pira-pirasong utak. Sinumang gumalaw, kahit kaunti sa ilalim ng titig ng doll, ay pinapatay sa parehong malupit na paraan. Nanginig sa takot ang mga estudyante, pigil ang hininga, pilit na hindi gumagalaw. Ngunit dalawang batang lalaki ang nagtangkang tumakbo patungo sa pinto. Nakita sila ng doll at agad ding pinugutan na bigla ang buong klase, tumindig ang kanilang mga balahibo. Habang nakatalikod ang doll, napansin ni Sata ang isang button sa likod nito. Sinabi niya, kailangan nating pindutin ang button na yon o papatayin tayo lahat. Isang batang lalaki ang nagtangkang tumakbo upang pindutin ito. Ngunit nakita siya ng doll at agad pinatay. Lalong kumalat ang takot sa silid. Ang pag-asa ng kaligtasan ay tila imposibleng makamtan at ang timer sa likod ng doll ay patuloy na nauubos. Nagpanik ang mga estudyante, tumakbo sa iba't ibang direksyon, ngunit patuloy na dinudurog ng doll ang kanilang mga ulo. Di nagtagal, napuno ang silid-aralan ng mga bangkay na walang ulo at mga pulang marmol. Sa huli, dalawa na lamang ang natirang buhay, sina Takahara at ang kanyang kaibigan na si Sata. Sa natitirang 35 segundo, sinabi ni Sata kay Takahara, tumalon ka sa akin agad at pindutin ang button para mapatigil ito. Ito ang simula ng kanilang nakamamatay na pakikipaglaban sa Daruma Doll, ang nakakatakot na masaker sa silid-aralan at ang pagtatangkang mabuhay na magbubukas ng mas madidilim pang laro. Sa sandaling iyon, sinabi ni Sata na hindi maririnig ng doll ang kanilang mga yapak. Ngunit tumanggi si Takahara at nang 5 segundo na lamang ang natitira, wala na siyang pagpipilian. Tumalon siya kay Sata at pinindot ang button. Sa isang himala, biglang namatay ang doll. Tuwa-tuwa si Sata. Ngunit sa susunod na sandali, muling nag-activate ang Daruma Doll at dinurog ang ulo ni Sata. Namatay siya agad. Pagkatapos, humarap ang doll kay Takahara at sinabi, dahil ikaw ang pumindot ng button, ikaw lamang ang nanalo sa larong ito. Ang iyong buhay ang gantimpala. Nabigla si Takahara, nakatitig sa tambak ng mga bangkay sa paligid. Sa sandaling iyon, dumating ang kanyang kaibigan na si Ichika. Nang makita ang doll, natakot siya. Sinabi niya kay Takahara, patay na ang lahat ng kaibigan ko. Sinubukan kong iligtas sila, ngunit hindi ko nagawa. Kahit ako ang pumindot ng button. Pinabuhay lang ako ng doll at pinatay ang lahat. Narinig ito ni Takahara at agad niyang kinuha ang kanyang cellphone upang tawagan ang pulisya. Ngunit walang signal, walang network. Tumakbo silang dalawa upang iligtas ang kanilang buhay. Sinubukang buksan ang pinto, ngunit lahat ay nakasara. Kinuha ni Takahara ang fire extinguisher at sinubukang basagin ang isa, ngunit napakatibay. Tumakbo sila sa bubong at nakarating sa isang playground. Pagpasok nila, biglang nagsara ang pinto sa kanilang likuran. Napagtanto ni Takahara na hindi sila makakatakas nang hindi nilalaro ang laro. Sa sahig, nakasulat ang malalaking letra. Upang manalo sa larong ito, kailangan mong ilagay ang kampana sa leeg ng pusa. Lahat ng manlalaro ay nakasuot ng mga kasuotang daga. Sinabi ng isang batang lalaki na isuot din nila ang mga ito dahil bahagi na sila ng laro. Biglang yumanig ng malakas ang lupa at mula rito lumitaw ang isang higanteng pusa, kilala sa hapon bilang Maneki Neko. Ang tanawin ng higanteng pusa ay nagdulot ng matinding takot sa lahat. Agad nitong nilulon ng buo ang isang manlalaro.
kumalat ang takot at nagsimulang lamunin ng pusa ang mga estudyante isa-isa. Nakita ni Takahara at ng kanyang kaibigan ang isang malaking kampana na gumugulong papalapit sa kanila. May nakakabit na timer. Nang tumingin si Takahara sa pusa, napansin niyang may basketball hoop na nakapirmi sa leeg nito. Naunawaan niyang kailangan nilang ihagis ang kampana sa hoop upang matapos ang laro at talunin ng pusa. Isinigaw niya ito sa lahat. Tumalon ang pinakamagaling na manlalaro at inihagis ang kampana patungo sa hoop. Ngunit matalino ang pusa, hinarang ito sa kabinangga ang batang lalaki gamit ang kampana ng napakalakas hanggang sa sumalpok sa dingding at agad na namatay. Nagkagulo. Tumakbo ang lahat sa takot habang walang awang dinudurog ng pusa ang sinumang madaanan. Ito ang simula ng nakamamatay na laro ng Darumadol, sakripisyo ni Sata, pagkaligtas ni Ichika, hamon ng Maneki-Neko at misyon ng kampana. Napagtanto ni Takahara na ang pusa ay umaatake lamang sa mga nakasuot ng kasuotang daga. Isinigaw niyang alisin nila ang mga ito. Mabilis na pinunit ng mga manlalaro ang kanilang mga kasuotan at sandaling iniwan sila ng pusa. Kumalat ang ginhawa, ngunit biglang nilulon ng pusa ang isang babae ng buo. Bumalik ang takot at nagtakbuhan muli ang mga manlalaro habang patuloy na pumapatay ang pusa. Sa kaguluhan, nadapa si Ichika. Lumapit ang pusa upang patayin siya. Sa huling sandali, sinuot ni Takahara ang kasuotang daga upang ilihis ang atensyon nito. Inilaan ng pusa ang galit sa kanya. Sinubukang durugin siya. Halos nakatakas si Takahara, ngunit tinamaan siya ng buntot ng pusa at itinapon ng malayo. Habang nakahiga, narinig niyang nagsalita ang pusa. "Makati ang likod ko! Hindi ako makatulog ng payapa." Nagulat si Takahara na pagtanto niyang nakakapagsalita ang pusa. Inalis niya ang kasuotan at nawala ang tinig. Nang muling isuot, narinig niya ulit ang pusa. Naunawaan niyang ang taingan ng kasuotan ang nagbibigay sa kanya ng kakayahang marinig ang mga salita ng pusa. Walang pag-aalinlangan, umakyat siya sa likod ng pusa at nagsimulang kamutin ito. Napabuntong hininga ang pusa sa ginhawa, humiling na kamutin pa ng mas malakas. Tinawag ni Takahara ang iba. "Halika, kamutin natin ang likod nito. Ito lang ang paraan para mabuhay tayo." Umakyat ang kanyang mga kaibigan sa pusa gamit ang kanilang mga kamay at maging mga brush upang kamuti ng mariin. Naging komportable ang pusa at unti-unting nakatulog. Sinamantala ni Takahara ang pagkakataon, kinuha ang kampana at nagtangkang ihagis ito sa hoop sa leeg ng pusa. Ngunit hinarang siya ng isa pang batang nakasuot ng kasuotang daga. Sinabi ng bata, "Kapag inihagis mo ang kampana, ikaw lamang ang mananalo." Gaya ng Darumadol noon, papatayin nito ang lahat ng iba. Hindi siya pinansin ni Takahara. Nagkaroon ng marahas na labanan sa mga manlalaro. Ang ingay ay gumising sa pusa. Galit na galit, inihampas nito ang mga kuko. Pinilas ang dalawang manlalaro sa gitna. Ang nakakatakot na tanawin ay yumanig sa puso ni Takahara. Sa sandaling iyon, napansin ni Takahara ang isang bola sa paligid. Kinuha nila ni Ichika ang kampana at ang bola, binalot sa tela at tumakbo sa ibang silid. Mabilis nilang itinago, saka bumalik sa pusa. Hindi matukoy ng nilalang kung sino ang may hawak ng kampana at sino ang may bola. Ngunit habang tumatakbo, nadulas ang tela mula sa kamay ni Takahara at lumitaw ang bola. Nakita ito ng pusa at inakalang si Ichika ang may hawak ng kampana. Inatake siya. Tinanggal ang bola mula sa kanyang kamay. Ngunit hindi iyon kampana, isang panlilinlang lamang. Ang totoong kampana ay nakatago sa loob ng bola ni Takahara. Inihagis ni Takahara ang kampana patungo sa hoop sa leeg ng pusa. Sa kasamaang palad, hindi ito tumama. Bumagsak ang kanyang puso, malapit na ang kamatayan. 2 tick na lamang ang natitira sa timer. Ngunit sa sandaling iyon, tumalon ang isang batang lalaki na nagngangalang ama at inihagis ang kampana ng diretsyo sa hoop. Natigilan ng pusa at natapos ang laro. Inanunsyo ng pusa na sina Takahara, Ichika at ama lamang ang mga nagwagi. Ang lahat ng iba ay natalo. Biglang hinugot ni ama ang kanyang espada at pinatay ang 3 natitirang manlalaro. Sinabi niya kay Takahara, "Kung hindi ko sila pinatay, nilamon na tayo ng pusa. Hindi ko hinayaang mangyari iyon. Ang kanilang kamatayan
ang nagligtas sa atin. Nangit-ngit si Takahara sa kanya. Ngunit bago pa sila maglaban, naglabas ng ulap ng gas ang pusa at nawalan ng malay ang tatlo. Maya-maya, isang balitang pambansa ang naghayag ng lagim na kumakalat sa buong mundo. Isang misteryosong alon ng mga pag-atake ang pumatay ng 200 milyong estudyante. Ang mga salarin ay ang Darumadol at ang mga kasamang puppet nito sumalakay sa mga paaralan at pinilit ang mga bata sa nakamamatay na laro. Ang mga natalo ay agad na pinapatay. Ngunit walang nakakaalam kung saan dinadala ang mga nagwagi. Nakakakilabot ang katotohanan. Ang mga nakaligtas ay ikinulong sa loob ng isang napakalaking puting cube. Ang cube na ito ay naglalaman ng lahat ng nagwagi mula sa iba't ibang panig ng mundo. Sinubukan ng mga hukbo na pigilan ito, ngunit nabigo. Lumulutang ang cube sa kalangitan, hindi mapipigilan. Sa loob, magsisimula na ang susunod na laro. Nagkamalay si Takahara sa loob ng cube. Sa kanyang harapan, nakaupo ang kaibigan niyang si Shoko. Nagulat na makita siya roon. Tinanong ni Shoko, "Paano ka napunta rito?" Sagot ni Takahara, "Naglaro ako. Pagkatapos manalo, ikinulong nila ako sa cube na ito. Tumango si Shoko ng mabigat. "Naglaro rin ako. Nanalo ako. At dinala rin nila ako rito." Akala nila'y nagwagi na sila, ngunit nagtanong si Shoko, "Kung nanalo tayo, bakit nakakulong pa rin tayo rito?" Inamin ni Takahara na wala siyang ideya. Kasama nila ang dalawa pang estudyante, sina Taira at Yumi. Nagtatrabaho si Tyra sa kanyang laptop, sinusubukang kalkulahin kung may paraan upang makatakas sa cube. Samantala, sinubukan ni Takahara na buksan ang isang pinto upang hanapin sina Ichika at ama. Ngunit mahigpit itong nakasara. Sa sandaling iyon, pinindot ni Taira ang isang button at nagliwanag ang screen na nagbabalita tungkol sa cube at sa nakakatakot na mga pag-atake sa mga paaralan sa buong mundo. Sinabi ni Taira kay Takahara, "Kahit anong gawin mo, hindi ka makakatakas. Kahit dumating ang mga hukbo ng mundo, hindi nila tayo mababasag palabas." Nang marinig ito, parang naglaho ang lupa sa ilalim ni Takahara. Tila tiyak na ang kamatayan. Ipinahayag ng screen na upang manalo sa larong ito, kailangan nilang makakuha ng 3 susi. Kung wala, mamamatay silang lahat. Biglang bumukas ang isang pinto at lumabas ang 4 na Kokeshi doll. Ipinaliwanag nila ang mga patakaran. Bawat manlalaro ay dapat magtakip ng mata at umupo ng tahimik habang umiikot ang mga espiritu. Umaawit. Kapag tumigil ang awit, may 10 segundo ang manlalaro upang pangalanan kung aling doll ang nasa likuran nila. Mali ang sagot, tiyak na kamatayan. Inakala ni Tyra na simple ang laro. Kumpiyansa siyang umupo sa gitna, nakapikit ang mga mata, umawit ang mga doll at umikot sa kanya. Nang tumigil ang awit, nilamon siya ng takot, hindi sigurado. Nagbigay siya ng sagot, ngunit mali. Bumukas ang mata ng isang doll, naglabas ng kakaibang sinag. Nawalan ng kontrol si Tyra sa kanyang katawan. Paulit-ulit na ibinangga ang kanyang ulo sa sahig hanggang sa mabasag ang bungo at kumalat ang utak. Pagkatapos siyang patayin, tinawag ng mga doll si Yumi. Takot na takot, tumanggi siya sa una, ngunit binalaan siyang ang hindi paglalaro ay nangangahulugang agarang kamatayan. Wala siyang pagpipilian, kaya't umupo siya nang nakatakip ang mata. Nang dumating ang kanyang pagkakataon, natigilan siya sa takot, huli ang kanyang sagot. Diskwalipikado, sinubukan niyang tumakas, ngunit pinalibutan siya ng mga doll. Sa halip na gumamit ng liwanag, hinawakan nila ang kanyang mga braso at binti, hinila sa magkaibang direksyon hanggang sa mapunit ang kanyang katawan. Ngayon sina Shoko at Takahara na lamang ang natira. Tinawag ng mga doll si Shoko, ngunit alam ni Takahara na sobra siyang natatakot upang makapagpokus. Lumapit siya, nag-alok na siya na lamang ang maglalaro kapalit ni Shoko. Nakaupo si Takahara sa gitna, nakatakip ang mga mata, habang umaawit ng nakakatakot ang mga Kokeshi doll paikot-ikot sa kanya. Nang tumigil ang awit, nakinig siyang mabuti sa bawat tunog. Bago pa siya makasagot, biglang sumigaw ang isang doll, "Tapos na ang oras mo!" Sa sandaling iyon, sumigaw si Takahara ng pangalan ng doll na nasa likuran niya. Iginiit ng doll na lumampas na ang oras, ngunit kalmado niyang ipinaliwanag, "Nirecord ko ang lahat sa aking cellphone. Sa recording, 6 na segundo pa lang ang lumipas.
Sumagot ako sa tamang oras. Nagtaka ang mga dol. Tinanong kung paano niya ito naisip. Ipinaliwanag ni Takahara na sa mga nakaraang round, palaging nasa parehong posisyon ang mga dol at iisa lamang ang nag-aanunsyo ng pagtatapos ng oras. Hinintay niya ang tunog na yon upang makumpirma ang kanyang sagot. Dahil tama ang kanyang sagot sa loob ng 10 segundo, naglaho ang mga dol at naging alabok. Mula sa kanilang abo, lumitaw ang isang maliit na susi. Walang hadlang, kinuha ni Takahara at Shoko ang susi at lumabas ng silid. Sa pasilyo, nakakita sila ng isa pang estudyanteng tumatakbo, takot, may hawak na susi at hinahabol ng isang Kokeshi doll. Agad na binalaan ni Takahara, ang mga doll na ito ay umaatake lamang sa mga nag-iisa. Kung magkahawak kamay tayo, hindi nila tayo masasaktan. Mahigpit na naghahawak ang tatlo. Nang lumapit ang doll, sinuri nito kung tunay silang nagkakaisa. Pagkatapos, tahimik itong umalis, naghahanap ng ibang nag-iisang estudyante. Ngayon 2 susi na ang hawak ng grupo ni Takahara. Habang naglalakad sila sa mahabang pasilyo ng cube, bigla nilang narinig ang isang sigaw. Tumakbo sila patungo sa pinagmulan at nakita si Ichika. Hinahabol ng isang doll, walang pag-aalinlangan, binitiwan ni Takahara ang iba at mabilis na tumakbo sa kanya. Bago patamaan ng doll si Ichika, hinila niya ito palapit sa kanya. Samantala, sa ibang pasilyo, 2 estudyante ang nakatuklas ng kakaiba. Isang napakalaking kahoy na ulo na nakabaon sa pader, may timer sa noo at 7 butas ng susi sa ilalim. Nang dumating ang grupo ni Takahara, nakita nilang may hawak ding 2 susi ang 2 estudyante. Nang bilangin, 4 na susi na ang meron sila, ngunit 3 pa ang kulang. Ipinakita ng timer na mahigit 2 minuto na lang ang natitira at binalot sila ng takot. Biglang bumagsak ang 3 susi sa sahig. Ilang sandali pa, dumating si ama kasama ang isa pang estudyanteng nilinlang niya upang ilihis ang isang doll. Sa wakas, kumpleto na ang 7 susi. Ngunit bago sila magpatuloy, malamig na itinapon ni ama ang estudyante na parang basura sa kakalmadong sumama sa grupo. Sinabi niya, para sa susunod na yugto, kakailanganin ng lahat ang mga susi na ito. Wala silang ibang pagpipilian kundi tanggapin siya. Ipinasok nila ang 7 susi sa kahoy na ulo at agad na bumukas ang pader, nagpakita ng isang lagusan, papasok sa mas malalim na bahagi ng cube. Bago sila pumasok, iniutos ng malaking ulo na magpalit sila ng kasuotan. Saka naglaho, naglakad ang grupo sa lagusan at nang makarating sa kabilang dulo, natagpuan nila ang kanilang sarili sa isang mundong nababalutan ng yelo. Biglang yumanig ang lupa at agad nilang naunawaan kung bakit. Isang napakalaking polar bear ang bumababa mula sa bundok gamit ang snowboard, parang isang bihasang atleta. Pagkatapos ng kakaibang palabas, tumayo ang oso sa kanilang harapan at inanunsyo ang susunod na hamon. Ipinaliwanag ng oso, kinamumuhian ko ang kasinungalingan. Upang manalo sa larong ito, kailangan ninyong pumasa sa pagsubok ng katapatan. Simple lang ang aking mga patakaran. Magtatanong ako at dapat ninyong sagutin ng tapat. Kapag may nagsinungaling, maaamoy ko ito sa hangin. Ngunit hindi ko sasabihin kung sino ang sinungaling. Ang inyong koponan ang dapat magpasya. Kapag tama ang inyong pinili, makakakaraan kayo. Nagsimula ang oso sa isang simpleng tanong, ano ang paborito mong pagkain? Nakahinga ng maluwag ang lahat at tapat na sumagot. Ngunit agad na inamoy ng oso ang paligid at sinabi, naamoy ko ang kasinungalingan. Isa sa inyo ang lumabag sa mga patakaran. Binigyan sila ng 2 minuto upang tukuyin ang sinungaling. Sa mainit na pagtatalo, karamihan ay itinuro ang estudyanteng iniligtas ni Takahara at Ichika. Walang pag-aalinlangan, tinamaan siya ng napakalaking paw ng oso at agad na nadurog. Sumunod na tanong ng oso, gusto mo ba si Takahara? Sumagot ng oo sina Ichika at Taira at sinabi rin ni ama na gusto niya si Takahara. Ngunit matapos ang lahat ng sagot, muling sinabi ng oso na may nagsisinungaling. Agad na itinuro ni Ichika si ama, iginiit na siya ang sinungaling dahil sinubukan na niyang saktan sila noon. Habang nagtatalo, napaisip si Takahara, bakit may maglalakas loob magsinungaling dito kung alam nilang kamatayan ng kapalit? Tumawa ang oso. Nagsisimula ng maunawaan ni Takahara. Isa sa aking mga kasama ay nag-anyong tao at nagtatago sa inyo. Siya ang nagsisinungaling. At dahil dito, namamatay ang iba. Narinig ito
at ang hinala ay napunta kay Taira. Ang kanilang rason, sina Takahara, Ichika, at ama ay mula sa iisang paaralan, magkakakilala na bago pa ang laro. Si Taira lamang ang galing sa ibang paaralan at sumali lang kalaunan. Pinaniwalaan nilang siya ang shapeshifter. Sinubukan ni na Takahara at Ichika na ipagtanggol siya. Ngunit tumanggi ang iba. Sa huling sandali, bumoto sila laban kay Taira. Dinurog ng oso ang kanyang katawan hanggang maging dugo at laman. Kaunti na lamang ang natirang buhay. Ang pagsubok ng katapatan ay muling kumitil ng isa, iniwan ang grupo ni Takahara na nanginginig at mas kaunti na ang bilang habang patuloy na bumibigat ang mga bangungot ng cube. Naghanda na ang oso para sa susunod na tanong. Ngunit bago pa ito makapagsalita, biglang lumapit si Takahara. Idineklara niya, "Natuklasan ko na ang tunay na manlilinlang." Natigilan ng oso, nakatitig sa kanya ng may pagtataka. Pagkatapos, ibinunyag ni Takahara ang nakakagulat, ang polar bear mismo ang sinungaling. Naguluhan ang oso, humingi ng paliwanag. Ikinuwento ni Takahara ang kanyang nakita nang patayin si Taira. Tumalsik ang dugo sa balahibo ng oso at nabura ang puti, lumitaw ang itim sa ilalim. Ibig sabihin, hindi ito tunay na polar bear, kundi isang black bear na nagbalat kayo. Ipinaliwanag ni Takahara kung kaya nitong magsinungaling tungkol sa sarili nitong pagkakakilanlan. Lahat ng sinabi nito ay kasinungalingan. Walang manlilinlang sa atin. Niloko tayo ng oso upang magduda sa isa't isa at tayo mismo ang magpatayan. Galit na galit, tumalon ang halimaw na oso. Sinubukang durugin ng grupo, ngunit mabilis na nakaiwas sina Takahara at ang iba at bumagsak ang oso sa isang mainit na bukal. Tinusta ito ng kumukulong tubig. Sa matinding sigaw ng paghihirap, sumuko ang nilalang. Bago maglaho, sinabi nito sa mga nakaligtas kung saan sila pupunta para sa susunod na hamon. Di nagtagal, dumating sina Takahara, Ichika at ama sa isang bagong lugar kung saan naghihintay ang kakaibang grupo ng mga dol. Inanunsyo nila, ngayon magsisimula ang inyong huling hamon. Ang laro ay tinatawag na Kick the Can. Isa itong nakamamatay na bersyon ng tagu-taguan. Ipinaliwanag nila ang mga patakaran. Isang manlalaro ang pipiliin bilang Akuma, ang demonyong manghuhuli sa iba. Bago magsimula, ilalagay ni Akuma ang lata sa gitna ng bilog. Habang ginagawa ito, magtatago ang iba. Kung makakapagtago sila hanggang paglubog ng araw, sila ang mananalo. Ngunit mananalo rin si Akuma kung mahuhuli niya ang tatlong manlalaro at mapipigilan ang huling nakaligtas na sipain ng lata. Upang mahuli ang isang manlalaro, kailangang matagpuan ni Akuma, tawagin ang kanyang pangalan at tapakan ang lata. Ang manlalaro ay ikukulong hanggang matapos ang laro. Maaari silang palayain kung may ibang malayang manlalaro na sisipa sa lata. Ngunit sa loob ng lata ay may bomba. Ang sino mang sisipa nito ay mamamatay agad, isinakripisyo ang sarili upang iligtas ang iba. Nagbunutan ang mga dol upang tukuyin kung sino ang magiging Akuma. Nang lumabas ang resulta, nabigla ang lahat. Si ama ang pinakamarahas at walang awa sa kanila. Kumalat ang takot, naniniwala silang maaari niyang patayin silang lahat. Nagsimula ang laro. Sa hudyat, sinipa ni Amaya ang lata at inilagay ito sa gitna ng bilog. Hindi man lang binigyan ng oras ang iba upang magtago. Agad siyang nagsimulang manghuli. Mabilis niyang natuklasan ang dalawang estudyante mula sa ibang paaralan na nagtatago malapit. Sinubukan nilang lumaban, ngunit mas malakas si Amaya. Madali niya silang nahuli at ikinulong. Si Ichika na nagtatago malapit ay nakasaksi ng lahat. Nang tapakan ni Amaya ang lata, bahagya siyang gumalaw. Agad siyang nakita ni Amaya at pinaghinalaan din niyang malapit si Takahara. Nakita ito ni Takahara kaya't nagkabit siya ng lubid sa mabigat na bagay at nagsimulang ibaba ang sarili patungo sa lata, naghahanda sa desperadong hakbang. Samantala, sumugod si Amaya sa gusali kung saan nakita niya si Ichika. Nagsimula ang nakamamatay na huling laro. Si Amaya bilang Akuma, si Ichika nasa panganib, at si Takahara nagbabalak ng kanyang plano. Ang resulta ng Kick the Can ang magtatakda kung sino ang mabubuhay sa cube. Mabilis na kumatok si Amaya sa pinto upang makapasok. Napagtanto ni Ichika na kung magkasama sila, pareho silang mahuhuli. Kaya't nagsakripisyo siya, tahimik na lumabas at hinarap si Amaya. Ngunit sa halip na tawagin ang kanyang pangalan sa lata, basta na lang siya binagsak ni Amaya, iniwan siyang walang malay at nagpatuloy sa paghahanap
kay Takahara. Pagdating niya sa itaas, nakita lamang niya ang lubid na ginamit ni Takahara upang makatakas. Sa ibaba, naunawaan ni Takahara na binabantayan ni Amaya ang lata, kaya tumakbo siya upang magtago sa ibang lugar. Di nagtagal, sumigaw si Amaya, nagkukunwaring kakampi. Nahuli ko na ang tatlo. Malapit nang matapos ang laro. Maaari tayong magtulungan upang mabuhay. Ngunit alam ni Takahara na nagsisinungaling siya. Habang nagtatago, natuklasan ni Takahara ang lumang bakal na baluti. Habang papalubog ang araw, sinuot niya ito at lumabas. Simple ang kanyang plano. Kapag sinipa niya ang lata, mamamatay siya sa pagsabog. Ngunit baka protektahan siya ng mabigat na baluti. Kahit sobrang bigat, pinilit niyang maglakad. Espada sa kamay, nagkukunwaring mahina. Tinawanan siya ni Amaya, kinutya ang kanyang plano at inalis ang kanyang helmet, tiyak sa tagumpay. Ngunit bigla niyang naramdaman ang kadena sa kanyang baywang. Nagulat siya, nakita niyang ikinabit ni Takahara ang isang dulo ng kadena sa kanyang baluti bago siya umalis sa pinagtataguan at sa sandaling iyon ay ibinalot ang kabilang dulo sa baywang ni Amaya. Hindi siya makalapit sa lata, nagpumiglas ng todo. Tumalon si Takahara mula sa bangin patungo sa dagat, hinila si Amaya kasama niya. Sa ilalim ng tubig, nagpumiglas si Amaya, ngunit naipit siya ng mabigat na baluti. Mabilis na inalis ni Takahara ang baluti at umakyat pabalik sa pader. Nang makalaya si Amaya, tumatakbo na si Takahara patungo sa lata. Sa huling lakas, sinipa niya ito. Lahat ay naghanda sa pagsabog, ngunit walang nangyari. Ilang sandali pa, bumalot ang dilim sa langit. Muling lumitaw ang mga dol at inanunsyo. Si Takahara ang nagwagi. Pagkatapos ay ibinunyag nila ang katotohanan. Walang bomba sa loob ng lata. Nagsinungaling kami upang maging mas kapanapanabik ang laro. Napahiya at naggitgit si Amaya. Natatakot na siya'y papatayin. Ngunit kalmado ang mga dol. Ang hamon na ito ay laro lamang. Walang mamamatay ngayon. Bilang gantimpala, binigyan nila ang bawat isa ng popikakel, isang ice cream. Natapos ang brutal na pagsubok ng kick the can, iniwan si Takahara, Ichika at Amaya na buhay, nanginginig, ngunit nagtagumpay. Ngunit bago sila umalis, sinabi ng mga doll na kainin nila ang ice cream bilang premyo. Pagkatapos ng lahat ng nakakatakot na pangyayari, magkasamang kumain si Takahara at Ichika ng kanilang popikakel, nag-uusap tungkol sa kanilang hinaharap. Nang matapos, napansin ni Takahara ang nakasulat sa stick. Akala niya ay mensahe ng premyo, kaya masayang ipinakita kay Ichika. Ngunit nakita niyang may luha sa kanyang mukha. Sa stick ni Ichika nakasulat, "You are eliminated." Muling nagsalita ang mga doll. Ipinaliwanag nila na bawat hamon ay sumusubok ng iba't ibang kakayahan, talino, tapang, pagtutulungan. Ngunit sa huli, nakasalalay ang lahat sa swerte. Ang bawat popsicle stick ang magtatakda ng huling kapalaran ng mga manlalaro. Nakita ni Takahara sa kanyang stick na siya ang maswerteng mabubuhay. Sa halip na si Ichika, si Amaya ang babalik kasama niya sa tunay na mundo. Nang matatakan ang kanilang kapalaran, pinaputukan ng mga doll ng laser sina Ichika at ang iba pang natanggal na estudyante. Naglaho ang kanilang mga katawan, iniwan lamang ang bahagyang bakas ng kanilang mga kaluluwa. Sa pagtatapos ng laro, dinala sina Takahara at Amaya sa isang napakalaking cube na lumulutang sa ibabaw ng Tokyo. Namangha ang buong mundo nang makita ang dalawang estudyanteng nakaligtas sa nakamamatay na mga pagsubok. Tinawag silang mga anak ng mga Diyos. Sa huling tanawin, ayon sa kakaibang batas ng mundong ito, si Amaya na minsang marahas at mapanira ay maaaring pumili ng landas ng pagkawasak at maging makapangyarihang Diyos ng kadiliman. Si Takahara na mabait at walang pag-iimbot ay maaaring pumili ng landas ng liwanag at maging mabuting Diyos. At sa bisyong iyon, nagwakas ang kwento. Iniwan tayo ng imahe ni Takahara bilang anghel, si Amaya bilang demonyo, at ang nakabibighaning ideya na kung may anghel, naroroon din ang demonyo. Kung magkakaroon ng kasunod, magiging kamangha-mangha ang labanan ng Diyos at demonyo na tiyak na susunod.